Umuwi ng Baguio City si Samantha matapos mabigyong maiuwi ang corona sa International Beauty Pageant. Congrats anak! Bungad ni Samara, ang ina ni Samantha. Sinalubong siya nito sa lobby ng kanilang bahay at niyakap. May pa-banner pa ito bilang pag-welcome sa kanya. Salamat, Mom. Walang buhay niyang turan. Huwag ka nang malungkot, anak. Kahit hindi mo na iuwi ang corona, panalo ka pa rin sa puso ko. At saka, ngayon ang birthday ng daddy mo, kaya nagpahanda ako. May bisita rin tayo, kaibigan ng dad mo. Ginupo siya ng kaba nang matitigan ang Ginoo na nakaupo sa couch. Pamilyar to sa kanya. Sino po siya, Mom? Tanong niya sa ina. Siya si Roger, ang tatay ng fiancé mo. Hindi ba nakalagay sa last will ng daddy mo na magpapakasal ka sa anak ng kaibigan niya? Ito na ang tamang pagkakataon, anak. Tumayo naman ng Ginoo at binati siya. Pasensya na, malilate ang anak ko pero sure na darating siya ngayon para sa dinner. Anito. Pinagpawisan na si Samantha ng malamig at muling hinarap ang ina. Mom, sinabi ko na sa inyo na hindi ako magpapakasal. Protesta niya. Pero anak, ito ang gusto ng daddy mo. Wala na po si daddy. Baka pwedeng mabago na ang last will niya. Isa pa, general kamo ang fiancé ko. Aba, baka mamatay ako ng maaga sa stress niyan. At saka baka may edad na rin yun. Napabugan ng hangin ng ginang. Huwag kang humusga kaagad. Basta, matutuloy ang kasal. Nakapag-usap na kami ni Roger at pumayag na ang anak niya sa petsang napagpasyahan namin. Uminit na ang bumbunan niya. No, I will not get married this year. Mom, please stop. Naudlot ang pagpuprotesta niya nang mapatingin sa lalaking kararating lang. Tila tumigil ang oras ni Samantha habang nakatitig sa matangkad, makisig at gwapong lalaki. Nakasuot ito ng itim na suit, clean cut ang buhok, maputi pero may katapangan ng mga mata. Sorry I'm late, nanggaling pa kasi ako ng Manila. Sabi ng lalaki sa baritonong tinig. Tuluyan itong lumapit sa kanya. Nang magtama ang titig nila ng lalaki ay biglang sumikdo ang puso ni Samantha. Mabuti nakahabol ka anak, kararating lang din ng fiancé mo. Sabi ni Roger sa lalaki. Namangha ang dalaga nang mapagtanto na ang lalaking dumating ay walang iba kundi ang kanyang mapapangasawa. Expose siya sa mga gwapong lalaki sa Maynila, pero iba ang dating ng isang to. Batiin mo naman si Enrico, Samantha. Siya ang fiancé mo, Lieutenant General o 3-star General na ang ranggo niya sa Philippine Army. Sabi ng kanyang ina. Tinapik pa siya nito sa balikat kaya napapiksi siya. Umurong ang tapang niya sa lakas ng karisma ni Enrico. Hi. Nice to meet you. Natitense niyang bati sa lalaki. Tumango lang ang lalaki, ni hindi ngumiti. Nadismaya siya dahil inaasahan niyang kakamayan siya nito. Pero hindi. Nakahanda na pala ang hapunan. Kumain muna tayo. Maya-maya ayaya ng ina niyang si Samara. Sabay na silang lahat nagtungo sa hapag. Habang kumakain ay ang mga magulang nilang nag-uusap. Pero si Samantha ay hindi makaget over sa kanyang fiancé. Katapat niya ito sa lamesa. Ilang taon na pala ngayon si Samantha, Samara? Tanong ni Roger sa ginang. 28 na siya. Dapat na pala siya magpakasal. Si Enrico naman ay 35 anyos na. Dapat last year pa sila nagpakasal kaso busy pa ang anak ko dahil kapopromote lang niya. Wala namang problema. Ang mahalaga ay aware na ang mga anak natin tungkol sa kasal. Umapila na si Samantha sa usapan dahil hindi naman siya kinikibo ni Enrico. Bakit ba naisip ni Daddy na ipakasal kami ni General, Mom? Tanong niya. Sa pagkakataong yun ay tumitig sa kanya si Enrico. Pinigil nito ang mommy niya sa pagsasalita at ito ang sumagot sa tanong niya. 10 years ago, napasabak sa gera mga tatay natin kontra rebelde. Dahil sa pagprotekta ng daddy mo sa dad ko, natamaan siya ng maraming bala sa katawan. Pero bago siya namatay sa gera, may usapan na sila ni daddy na once mag-mature na ang kanilang mga anak, which is tayo, ipagkakasundo nila tayo sa isang kasal. Then before your dad died, he wrote the last will at isinama ang napagkasundo ang kasal natin. Ang totoo, against din ako sa kasunduan nila. But granting your father's last will is the best way to repay him. Paliwanag ng binata. So meaning ay napilitan ka lang di magpakasal? Hindi porket pilitang kasal ay mawawalan to ng saysay, Samantha. Matiim siyang tumitig sa lalaki. Before we proceed to our wedding, make sure you don't have a hidden affair with another woman, General. Tumikwas ang isang kilay ni Enrico. I don't have time for romance. Tumawa siya ng pagak.
Anong silbi ng kasal natin kung wala kang time magmahal? Anong plano mo sa akin? Gagawing palamuti? You're insulting my beauty queen title, Enrico. Samantha? Sita ng kanyang ina. Kumain na muna tayo mga anak. Mamaya na kayo mag-usap. Sabi naman ni Roger. Naghari naman ang katahimikan. Pagkatapos ng hapunan ay hinintay ni Samantha si Enrico na kausap ang parents nila sa dining. Nauna siyang natapos kumain at tumambay sa indoor garden. Maya-maya ay pumasok si Enrico. Aalis na kami, sabi nito. Pumihit siya paharap dito at humalukip-kip. Aalis na kayo na wala tayong maayos na usapan? Nag-usap na kami ng mami mo tungkol sa kasal. Okay, hindi na ako tututol sa kasal. Pero ang concern ko ay ang resulta ng kasal. I don't want to tie a knot with the guy who can't value my worth. Umalon ang dibdib ng binata. I respect your worth, Sam. But we just met. At ngayon ko palang inaalam ang ibang detalye tungkol sa'yo. Paano mo ako makikilala kung aalis ka kaagad? Nasabi na sa akin ng mami mo ang ibang detalye. Registered nurse ka, model sa Maynila at sa France. I consider you a high-mannered woman, and I can't deny that your beauty is difficult to ignore. Bibigyan din kita ng idea tungkol sa pagkatao ko. Lumaki ako na may isang goal at prinsipyo. Yun ay ang magsilbi sa bayan, at handang mamatay alang-alang sa kapayapaan. My duty as a military officer carries a lot of pressure and responsibilities. So expect that I can't give you all the attention you want. Uminit na ang bumbunan ni Samantha, pero hindi mapigil ang excitement. Naintindihan ko. Pasalamat ka, gwapo ka. Kung hindi, baka nasa hesitant stage pa rin ako ngayon. Is that your only reason why you agreed to marry me? Dahil gwapo ka? Natatawang untag niya. Well, let's say yes, but also no. Exposed na ako sa mga gwapong lalaki. I can easily get the most handsome guy on earth using my beauty. But I saw something in you that caught my interest. Uunahan na kita. Since bata ako, gusto ko maikasal sa lalaking mahal ako at kaya akong pasayahin. Once kasal na tayo, gusto ko maranasan lahat ng benefits. At gusto ko magkaanak bago lumagpas sa kalendaryo ang edad ko. Can you give me a child, Enrico? Seryoso itong nakatitig sa kanya. I can, but not too soon. Hindi mo rin naman siguro gugustuhin mabuntis kagad without love between us. Natawa siya. May pagka-conservative ka rin ha. Lumaki ako sa lugar na napapaligiran ng liberated people, pero natitiyak ko naman sa'yo na virgin pa ako. Ikaw ba? You will be my first, Samantha. Malapad siyang umiti. Good, pero mahirap hulaan kung virgin o hindi ang lalaki during intercourse. Anong malay ko? Baka sa bawat lugar na napupuntahan mo may nakakarelasyon ka. Imposibleng walang babaeng nagnasa na akitin ka. Temptation is everywhere. Hindi ako tinatabla ng tukso. Talaga lang ha? Humakbang siya palapit sa general at marahang pinaglandas ang kanyang kamay sa matipuno nitong dibdib. What if I seduce you? Tanong niya sa malamyos na tinig. Talagang hindi ito tumingin sa kanyang mga mata. Nangakmang hahaplusin niya ang pisngi nito ay maagap nitong hinawakan ng kanyang kamay at iniwaksi. Kung wala ka ng matinong sasabihin, aalis na ako. See you on our wedding day. Sabi nito sabay talikod. Hindi na siya nakainik at tinanaw lang ang palayong lalaki. Pilya siyang umiti. In fairness, ang hot niya. Kinikilig niyang wika. 2 linggo pa ang lumipas bago nagkaroon ng final date ang kasal ni Samantha kay Enrico. Hindi na siya tumutol, sa halip ay lalong nasabik. Okay na ang lahat ng kailangan sa kasal mo, anak. Natapos na rin ang pinatahi kong gown. Sure na sa Sabado ang kasal. Ani Samara habang naghahapunan sila. Akala ko ba military wedding, Mom? Dismayadong sabi niya. Ayaw ni Enrico. Mas gusto niya sa simbahan at ilang military officials lang ang invited. Excited pa naman ako maranasan ng military wedding ceremony. Meron pa rin namang ganoon pero ang venue ay sa simbahan. Hindi nakalif sa trabaho si Enrico kaya asahan mong mabilis lang ang seremonya. Napabuga siya ng hangin. Pala desisyon siya. Anak, magpasalamat na lang tayo dahil tinupad ni Enrico ang kagustuhan ng daddy mo. Opo, kasi dahil sa utang na loob. Malamang hindi niya seseryosohin ang pagsasama namin. Aba, payag ka ba sa ganun? Hahayaan mo bang baliwalain ka ng asawa mo? Kami rin naman ng daddy mo noon kinasal na walang love. Nauuso na kasi noon ang arranged marriage. Pero nagawa kong paibigin ng daddy mo. Pero sabi mo ng babae si daddy noon.
Oo, pero nung panahong yun, hindi pa namin mahal ang isa't isa. Nung na-inlove na sa akin ang daddy mo, tumigil na siya sa pambababae. Nabuo ka namin dahil sa pagmamahal. Ngumiti siya ng pilya. Paano mo pala napaibig si daddy mo? Ngumiti ang ginang. Simple lang naman ang ginawa ko. Sinusundan ko siya sa duty niya. Pinagluluto. Pinagsiselos ko rin siya kaya nalaman ko na in love na siya sa akin. Kilala mo naman ang daddy mo. Hindi siya basta nagpapakita ng emosyon. Nakakuha siya ng ideya sa kwento ng ina. Sa araw ng kasal ni Samantha ay ilang kaibigan at kaanak lamang din niya ang dumalo. Mas kaunti naman ang mga bisita sa side ni Enrico. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng mga bisita at sinabuyan sila ng talulot ng pulang rosas. Pilit ang ngiti ni Samantha dahil sa walang buhay na halik sa kanya ni Enrico. This is far from my dream wedding. Iritableng sabi niya habang naglalakad sa pasilyo kasama ang asawa. Aren't you satisfied? Tanong naman ni Enrico. Paano ako magiging satisfied? Para akong humalik sa tuod. Yan lang ba kinaiinis mo? Hindi ba obvious? Para kang robot na walang feelings. Maya-maya ay huminto si Enrico at bigla siyang hinarap. Hinapit siya ng braso sa bewang. Napakapit naman siya sa balikat nito nang hatakin siya nito. Natigilan siya nang bigla siya nitong halikan sa mga labi. Umingay tuloy ang mga bisita. Okay ka na? Pabulong nitong tanong pagkatapos ng halik. Tulalang nakatitig siya sa seryoso nitong muka at hindi na nakaimik. Nagpatuloy sila sa paglalakad at dumulan ng kotse. Dumiretso na sila sa hotel kung saan ang venue ng handaan. Inabot din ng gabi ang party. Hindi ka pa ba uuwi, Samantha? Tanong ni Enrico matapos ang huling sayaw nila. Uuwi? Akala ko ba dito tayo mag-i-stay sa hotel para sa honeymoon? Hindi obligadong gawin natin ang honeymoon. Aalis ako mamayang madaling araw. Ano? Saan ka naman pupunta? May mahalagang meeting kami sa Manila sa Monday. At bukas, bibisita ako sa Camp Aguinaldo. Seriously? We just got married. Hindi ka man lang nag-leave para sana marami kang oras sa kasal? Marami akong trabaho at kasama ako sa humahawak sa kaso ng mga rebelde na namamahay sa ilang probinsya sa Northern Luzon. Baka magtatagal ang operasyon namin. Lalo namang uminit ang kanyang bumbunan pero wala rin namang magawa. Sige na, umalis ka. Mag-honeymoon ako mag-isa. Padaskol niyang sabi sabay bira ng talikod. Hinanap na niya ang kanyang ina. Isang buwan na ang lumipas pero hindi pa ulit nakikita ni Samantha si Enrico. Kahit nag-iwan ito ng contact number, ay hindi rin naman sinasagot ang tawag at text niya. Ayos parang hindi lang din ako kinasal. Anya habang kasalo ang ina sa tanghalian sa kanilang bahay. Intindihin mo na lang ang asawa mo, anak. May mataas siyang katungkulan sa army kaya asahan mo na palagi siyang wala. Sinabi naman niya na nakafocus sila sa pagtugis ng mga rebelde kaya obligado siyang pumunta ng Maynila. Pero sabi ng daddy niya nakabalik na ng Baguio si Enrico at nag-recruit na sila para sa reservist. Baka busy pa siya. Hintayin mo na lang siyang umuwi. Natigilan siya nang may maisip na ideya. Nung isang araw pa siyang niyayaya ng kaibigan niyang nurse na mag-take ng exam for military reservist. Mom, magte-take ako ng exam for military reservist. Pasya niya na may pilyang ngiti. Ano? Nahihibang ka na ba, Samantha? Seryoso ako, Mom. Noon ko pa sinabi sa inyo na gusto ko pumasok bilang military nurse, kaso hindi natuloy. Ngayon, hindi na ako qualified kasi married na ako at overage. Basic lang naman ng training kaya kakayanin ko. Marami ang kailangan ng army para sa commission officer. Qualified ako ron. Yan ang bukang bibig mo noong bata ka pa at sinuportahan ka ng daddy mo. Kaya kita hinayaang pasukin ng modeling at beauty pageant ay para malihis ang isip mo. Akala ko naman ay seryoso ka na sa napili mong landas. Dismayadong wika ng ginang. Mom, natigil lang ako sa ambisyon ko noon kasi wala akong solid goal. Now I have one goal. Anong goal? Ang mapalapit sa asawa ko. Malapad siyang umiti. Napahilot sa sentido nito ang ginang. Natutuwa na nga ako kasi napansin ko na nagugustuhan mo na si Enrico. Pero naging dahilan naman siya ng pagtuloy ng ambisyon mo. Mommy, alam ko nag-aalala ka dahil sa trauma dinanas niyo kay Daddy. Pero iba po ang sitwasyon ko. I will not face the war as a weapon. Pag-isipan mo muna ang mabuting desisyon mo, anak. Nakapagpasya na po ako, Mom. Sa Monday ng exam kaya pupunta ako. Hindi na kumibo ang ginang pero baka sa mukha ang lungkot.
Itinuloy nga ni Samantha ang pag-take ng exam for military reservist. Pumasa naman siya. Ilang araw lang ang lumipas ay pumasok siya sa military training camp para sa orientation. Magugupit ang mahaba mong buhok, Sam. Sabi ni Rika, ang kaklase niya nung college na nagyayang mag-take ng exam. Papasok na sila sa silid kung saan sila gugupitan ng buhok. Ayos lang, mas okay na maiksi ang buhok para makagalaw ng maayos. 8 silang babae na pumasa at puro lalaki na ang iba. Excited na si Samantha magsimula ang training dahil sabi ng kanyang biyenan ay naroon si Enrico. Pagkatapos magpagupit ng buhok ay nagsuot na sila ng olive green t-shirt at camouflage pants. May ball cap din na camouflage. Nakahanay na sila sa 4 na grupo at hinintay ang opisyales. May introduction pa pala. Next week pa ang regular training natin. Bulong ni Rika, nakatabi ni Samantha. Nasa unang hanay silang mga babae. Nariyan ang officers. Excited niyang sabi nang makita ang parating na makikisig na sundalo. Unang lumapit sa kanila ay ang commander na lalaki. Bata pa ito at gwapo. Attention trainees, I'm Jake Hermosa, your commander in charge for this batch. Sabi ng lalaki at nagpakilala. Before we start, our officers will give you a warm welcome. Please give them a salute. Patuloy nito. Nang pumila ang 3 officers sa harapan nila ay sabay-sabay silang sumaludo. Diretso ang tingin ni Samantha sa kanyang asawa. Hindi pa siya nito napansin. Ito ang may pinakamataas na posisyon sa 3 at nagbigay ng maikling mensahe. Okay, let's start. Once I call your name, please move forward. Understood? Pagkuwan ay sabi ng commander. Sir, yes sir. Panabay naman nilang tugon. Isa-isa na ngang nagtawag ang commander habang nakatingin sa papel na hawak nito. Ginupo naman ng kaba si Samantha nang maisip na gamit na niya ang apelyido ni Enrico. Samantha Salazar, tawag ng commander. Humakbang naman siya paharap at huminto sa tapat ng commander. Napansin niya na napatingin sa kanya si Enrico. Nakatayo lang ito sa likuran ng commander. Salazar? Kunot noong sambit ng commander sabay lingon kay Enrico. Are you related to Lieutenant General Enrico Salazar? Pagkawan ay tanong nito nang maibalik ang atensyon sa kanya. No sir. Mabilis niyang sagot. Kumabog ang dibdib niya nang mapansing palapit sa kanila si Enrico. Remove your cap. Utos sa kanya ni Enrico. Inalis naman niya ang kanyang sombrero pero diretso ang tingin sa commander. Kilala niyo po ba siya, sir? Tanong naman ng commander sa general. No. Mariing tura ng kanyang asawa. Umigting ang kanyang panga sa gigil. Imposibleng hindi siya nito nakilala. Bumalik na ito sa pwesto kaya nagpatuloy ang pagpapakilala. Pagkatapos ay nagsimula na silang tumakbo sa training field bilang warm-up. Pwisit na lalaking yun. Nag-deny talaga siya nakilala ako. Humanda ka sa akin, Enrico. Gigil niyang usal habang tumatakbo. Pagsapit ng tanghali ay tumuloy na silang lahat sa malawak na dining area ng kampo. Okay ka lang ba, Samantha? Tanong ni Rika na kasama niya sa lamesa. Medyo walang sigla niyang tugon. Kaya mo pa ba ang pagod? Kaya ko, naiinis lang ako. Bakit? Aware si Rika na kasal na siya pero hindi alam kung sino ang napangasawa niya. Hindi naman ito dumalo sa kasal niya. Hindi siya umimik nang mapansin si Enrico na pumasok kasama ang commander nila. Malapit sila sa counter kaya madali silang mapansin. Samantha, tingnan mo. Narito ang gwapong general. Bulong ni Rika. Sinipat lang niya ang kanyang asawa, saktong sinulyapan siya nito. Kumuha ito ng pagkain sa counter. Pagkuhan ay pumwesto ito sa lamesa na katabi nila. Umupo ito paharap sa kanya. Pwede ba tayong lumipat ng lamesa, Rika? Tanong niya sa kaibigan. Wala nang bakante. Gusto mo bang makishare tayo sa mga lalaki? Pwede naman yon. Anito. Okay lang. Sige, maghahanap ako. Nang muli niyang sipatin si Enrico ay naaktuhan niya na nakatitig ito sa kanya, pero matalim ang tingin. Inirapan pa niya ito. Doon tayo, Samantha. Ani Rika. Itinuro ang lamesa na isang lalaki lamang ang nakapwesto, katulad din nilang trainee. Tumayo na siya bitbit ang kanyang food tray at sumunod kay Rika. Tumabi siya sa lalaki na nurse din, si Richie. Friendly rin to. Mabuti hindi masyadong mahigpit sa atin ng commander, ano? Sabi ni Rika. Medyo maluwag sila sa Army Reservist unlike sa military cadet o estudyante pa lang. Sabi naman ni Richie. Ang sumunod nilang paksa ay tungkol naman sa modeling career ni Samantha. May ilang nakakilala pala sa kanya sa batch nila. Sayang, married ka na pala, Samantha.
Ani Richie. Hindi kasama sa introduction kanina ang marital status natin. O baka nakalimutan lang itanong ng commander kasi nagmamadali sila. Hindi rin hawak ng commander ang 201 files natin. Anya. Patay, dadagsain ka naman niligaw niyan. Mahina siyang tumawa. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na magbabanyo si Samantha. Malapit lang ang palikuran ng babae sa lalaki at iisa lang ang main door. Nag-ayos pa siya ng mukha pagkatapos umihi. Paglabas niya ng palikuran ay napapiksi siya sa pagkagulat nang makita si Enrico. Enrico? Manghang sambit niya. Humakbang to palapit sa kanya kaya napaatras siya. Ngunit samadsad ang kanyang likod sa pader. Bakit nandito ka, Samantha? Pabulong nitong tanong pero may gigil. Pumasa ako sa reservist exam. Muli siyang pumiksi nang itukod nito ang isang kamay sa dingding. Sa gawing kaliwa niya, inilapit pa nito ang mukha sa kanya. Tumawag ako sa mami mo at wala siyang binanggit tungkol sa reservist exam. Tumawa siya na may sarkasmo. Bakit kay mami tumatawag ka? Pero sa akin ni isang tawag or text wala kang sinagot. I replied to one of your messages but you didn't respond. Napangiwi siya nang maalala na nabura niya ang nag-iisang reply ni Enrico. Oh, sorry about that, honey. Sobrang inis na kasi ako kaya nanginig ang kamay ko at nabura ang reply mo. Anya, may kasamang guilt. Then you don't have the right to complain now. Mananatili ako rito ng 1 week at dinig ko next week pa ang regular training nyo. Kaya pwede kayong umuwi sa Sabado at babalik sa Linggo ng hapon. Doon ka matulog sa kwarto ko mamaya. Anito, lumayo na sa kanya. Ano? May barracks daw kami natutulugan. Anya. May kasama kayong mga lalaki. Nakabuko daw ang kwarto naming mga babae. Na-check ko ng barracks nyo. Since 8 lang kayong babae, ang ibang lalaki ay sa barracks ninyo matutulog. Nilagyan lang ng division ng double deck pero pwedeng tumawid ang mga lalaki sa area nyo. Humagikik siya. Teka, concerned ka ba o natatakot ka na baka gapangin ako ng ibang lalaki? Tumalim ang titig sa kanya ni Enrico. You're my wife, Sam, and it's inappropriate to allow you to sleep with other guys. But not all male batchmates know I'm married. Kahit si Commander Jake, hindi aware na kasal ako. Nandaya ka ng identity? Of course not. Sa 201 files lang namin nakalagay ang kumpletong detalye. At sa palagay ko, hindi tiningnan ni Sir Jake ang record. Basta kinuha lang niya ang list of names namin. Umikting ang panga ng kanyang asawa, pero hindi natuloy ang inis. May pumasok kasing lalaki. Lumayo na ito at palabas na pero sinundan niya. Ang totoo, kaya ako pumasok dito ay para makita ka. Pero bawal tayong magsama. Sabi niya habang nakabuntot sa general. Sasabihin ko kay Jake na bigyan ka ng separate barracks. Sira ka ba? Mahahalata ng iba na may relasyon tayo. And what's the matter? Baka magkaroon ako ng special treatment at unfair naman yun sa ibang kasama ko. Hindi na siya nito kinausap at nag-iba na ng daan. Sa loob ng 3 araw na warm-up training ay halos sumuko na si Samantha. Nanakit ang buong katawan niya. Kaya mo pa ba, Miss Salazar? Tanong ng commander. Halos hindi na kasi siya makatakbo, suot ang mabigat na vest. Kaya pa, sir. Medyo makirot lang ang binti ko. Hinahapong sabi niya. You look delicate. Kinakabahan ako baka mabalian ka ng buto. Muli siyang tumakbo kaya tumakbo na rin si Jake. Lalo siyang hinihingal dahil kinakausap siya nito. Nang parating na sila sa finish line ay nabaling ang tingin niya kay Enrico na nakatayo sa loob ng waiting shed. Sinundan sila nito ng tingin. Mag-break muna kayo, sabi naman ng commander. Napaluklok sa damuhan si Samantha. Nanunuyot na ang kanyang lalamunan. Maya-maya ay napatitig siya sa bote ng mineral water na inaabot sa kanya. Take it. Ani Jake na siyang nag-abot ng bote ng tubig. Salamat, sir. Anya at kinuha ang tubig. Pakisabi pala sa mga kasama mong babae na lilipat na kayo sa kabilang barracks. Anito. Ho? Bakit? Gilalas niyang untag. May nagutos mula sa mataas na posisyon na ilipat ang mga babaeng reservist. Maybe one of you has a special family background. Dinig ko rin na kilala kang model at beauty queen. Totoo ba yun? Yes, sir. I'm a model. Nanalo rin ako sa prestigious beauty pageant pero hindi naman ako nagmula sa maimpluwensyang pamilya. Dating sundalo ang tatay ko pero matagal na siyang patay. I see. Hindi ko pa na-check ang records nyo. Are you married, Samantha? Magsasalita pa lang siya ay may umabala na sa kanila. Jake! Tawag ni Enrico sa commander. Sabay pa silang lumingon sa likuran. Nakatayo sa tapat ng waiting shed si Enrico.
Excuse me, Samantha. Babalik ako after 30 minutes. Ani Jake sa kalumisan. Nilapitan nito si Enrico. Nilapitan naman siya ni Rika at Richie. Umupo ang mga ito sa tabi niya. Mukhang type ka ni Commander Sam ah. Ani Rika. Paano mo naman nasabi yan? Anya, binuksan na niya ang bote ng tubig sa kanilagok. Obvious naman no, palagi nakatutok sa'yo ang tingin ni Sir Jake. Palagi kasi ako nahuhuli kaya siguro tinutukan niya ako. Hindi rin, iba ang titig niya sa'yo eh. Pansin ko rin, Sam. Gatong naman ni Richie. Nilingon niya si Jake. Seryoso itong kausap si Enrico pero panay ang sipat sa kanya. Napatingin din tuloy ang kanyang asawa. Hindi pa ba aware si Sir Jake na kasal ka na, Sam? Pagkuwan ay tanong ni Richie. Hindi pa, pero nagtanong siya kanina kung may asawa na ako. Confirmed. Gusto ka nga niya, girl. Ani Rika. Napangiti siya nang may maisip na kalokohan. Pagsapit ng gabi ay naghakot na ng gamit si Samantha para makalipat sa kabilang barracks, katatapos ng nilang maghapunan. Bakit kaya bigla tayong pinalipat sa mas magandang kwarto, no? Curious na tanong ni Rika. Patungo na sila sa kabilang husali. Siguro kasi nalaman na may high-profile reservist sa atin. Baka dahil kay Chesa, yung anak ng congressman. Siguro. Napangiti siya nang maisip na pakana ni Enrico ang pagpapalipat sa kanila. Pagdating sa barracks ay nagulat si Samantha nang igiya siya ng babaeng staff sa hiwalay na silid. Bakit nakabukod ako sa ibang kasama ko? Tanong niya sa babae. Pang-animal lang po ang barracks na available kasi may mga opisyalis na umuuko pa sa malalaking kwarto. 2 kayo ni Jessa ang may solong kwarto. Sabi ng babae. Ganun ba? Sige, salamat. Pumasok na siya sa silid. May 2 single bed sa silid. May sariling banyo at study table. Meron na ring closet doon. Kaagad siyang pumasok ng banyo at naligo. Paglabas niya ng banyo ay saktong may kumatok sa pinto. Binalot lamang niya ng tuwalya ang kanyang katawan at pinagbuksan ng kumakatok. Ay palaka! Gulat niyang usal nang bumungad sa kanya si Enrico na siyang kumatok. Tuluyan nitong binuksan ng pinto at diretso ang pasok. Ito na ang nagsara ng pinto. Kumpleto ba ang kailangan mo rito? Tanong nito habang sinusuyod ng tingin ng silid. Oo. Nagustuhan mo ba ang kwarto? Oo naman, mas malamig dito. Let me guess, ikaw ang nagpalipat sa amin dito, ano? Yes, at para hindi ka na dinadayo ng mga lalaki sa barracks niyo. Tumawa siya ng pagak. Humakbang siya palapit sa kanyang asawa at yumapos sa bewang nito buhat sa likuran. Are you jealous, honey? No, iniiwas lang kita sa tukso na maaaring makasira sa kasal natin. Asus, ayaw mong maligawan ako ng iba pero nag-deny ka nung tinanong ka ni Sir Jake kung kilala mo ko. Pilit nitong inalis ang kanyang mga braso na lumingki sa bewang nito. You denied me first when Jake asked you about your surname. Nito, lumapit to sa study table at binuksan ng libro roon. Kasi nga ayaw ko matake advantage ang relasyon natin. Hindi ko naman dinaya ang status ko sa application form Pero iniisip ni Jake na single ka pa. Hindi pa siguro niya nasisilip ang record namin. Ano pala sinabi ni Sir Jake tungkol sa akin? Nag-usap kayo kanina, di ba? Tinuyo niya ng bimpo ang kanyang buhok. Nag-usap kami tungkol sa schedule ng training niyo, pero hindi maalis ang tingin niya sa'yo. Obvious na gusto ka niya. Natawa siya. Talaga? Binata pa ba si Sir Jake? Yes, but he's a womanizer. I'm sure he can easily win women's heart. Bukod sa gwapo, makisig, magaling din siya makisama. Hindi siya katulad sa ibang military officials na akala mo'y inalisan ng karapatang maging masaya. Pumihit paharap sa kanya si Enrico. May katalasan ng titig sa kanya. Are you referring to my behavior, Samantha? Humagikik siya at muling nilapitan ng asawa. Pinaglandas niya ang mga daliri sa Adam's apple nito. Yes, honey. I know you endured a lot of pain and difficulties in life, but I think there's another reason why you're a cold-blooded guy. Hinuri nito ang kanyang kamay at pilit na inilalayo siya rito. Nagpumilit pa rin siyang bumalik dito at akmang yayakapin to, pero marahan siya nitong itinulak sa balikat. Napatili siya nang mawalan ng balanse. Maagap naman si Enrico sa paghagip ng kamay sa kanyang bewang. Dahil nahila ang kanyang tuwalya, nalaglag ito hanggang bewang niya at nahantad ang kanyang dibdib. Nabitiwan siya bigla ni Enrico at ito'y tumalikod. Aray! Daing niya nang mapaupo siya sa sahig. Hindi na siya nag-abalang takpan ng hubad na katawan. Ano bang problema mo ha, Enrico?
Iritableng singhal niya at napatayo. Magbihis ka na, maalis na ako. Anito, hahakbang pa lamang ito ay hinarang na niya. Since you gave me a private room, why don't you sleep with me here, honey? Nakangiting sabi niya. Umiwas ng tingin ng kanyang asawa. Ayaw mong malaman ng lahat na asawa mo ako, pero gusto mong samahan kita sa pagtulog. Alam ng karamihan sa mga kasama ko na may asawa ako, pero hindi sila aware na ikaw ang asawa ko. At bakit ka ba umiiwas sa akin? Since we got married, we never slept together. May utang ka pang honeymoon sa akin ah. Namaywang pa siya. Paano tayo mag-honeymoon kung narito ka para mag-training? Anito, hindi pa rin siya matingnan. Nilapitan pa niya ito at hinawakan sa magkabilang pisngi. Pinihit niya ang ulo nito paharap sa kanya kaya nagtama ang mga titig nila. Bakit hindi mo ako magawang titigan, honey? Ang swerte mo nga. Ang ibang lalaki pinapantasya na makaharap ako ng personal. From the day I said I do to you, I sincerely declare that my body is now only for your eyes, and only you can touch it. Anya sa malamyos na tinig. Ilang sandaling tinitigan lang siya nito sa mga mata. Maya-maya ay tinabig nito ang mga kamay niya at siya'y nilagpasan. Kung aalis ka, iisipin kong wala kang kakayahang magpaligaya ng babae. Gigil niyang sabi. Napahinto naman si Enrico at sa wakas ay hinarap siya. Nasuyod siya ng tingin. We're not in the right place to have intimate contact, Sam. Kung gusto mo talaga angkinin kita, hintayin mong makauwi tayo. Anito. Humagikik siya pero napapailing. I can't believe I married a conservative man. But you're more interesting, honey. Fine, I won't seduce you. But stay with me, please. Owe me the wedding night we missed. Okay, kukunin ko lang ang phone ko. Anito, saka tuluyang lumabas. Napasayaw naman si Samantha sa tuwa. Sa wakas, makakasama na niya sa pagtulog ang kanyang asawa. Nagsuot na siya ng puting t-shirt at itim na shorts. Inaayos niya ang kama nang bumalik si Enrico. Lumapit ito sa kabilang kama. Bakit dyan ka matutulog? Tanong niya. Maliit ang kama, hindi tayo magkakasya. Anito, naghubad na ito ng jacket at inayos ang unan. Pwede naman nating pagdikitin ng kama. No need. Humalukip-kip siya. O baka naman natatakot ka lang na mahawakan ako. Alam kong pagod ka, Sam. Mahihirapan ka makatulog na maayos kung masikip ang higaan. Kaya nga pagdikitin natin ng kama. Sinimulan na niyang itulak ang kama. Tinulungan naman siya ni Enrico hanggang sa magtabi ang dalawang kama. Sumampa na siya at pinaglapit ang kanilang mga unan. Higa ka na, General, nang makatulog na tayo. Anya. Umupo naman si Enrico pero hinila ang unan nito palayo sa kanya. Humiga ito sa pinakagilid ng kama. Ano ba yan? Maraming lalaki ang gusto akong makatabi sa kama. Tapos ikaw na asawa ko ay parang tiring-tiri sa akin. Umayos ka nga, Enrico. Pumalatak na siya. Matulog ka na. Ang ingay mo. Talagang tinalikuran siya nito. Sa inis niya ay humiga siya at dumikit sa kanyang asawa. Niyakap niya ito buhat sa likuran. Kung ayaw mo talaga sa akin, you're free to file an annulment, Enrico. Hindi mo kailangan magpaalipin sa kasunduan ng mga tatay natin. Sabi niya habang nakapatong ang kanyang baba sa balikat nito. No need for an annulment, Sam. I'm still adjusting, and I know you're not comfortable yet. Sinong nagsabing hindi ako komportable? Inaamin ko na ayaw ko talaga magpakasal. Pero biglang nagbago ang isip ko nung nakita kita. Kaya ako narito ay dahil gusto kong makasama ka ng madalas. Masyado ka lang na-excite, Sam. Your mother told me about your previous relationship with guys. And I felt pressure. Kasi puro high-profile guy ang ex mo. They came from a billionaire family, a celebrity, and a politician. While I'm just a soldier who attained a higher position. Mayaman din ang pamilya mo, di ba? Sabi ni Mommy dating senador ang lolo mo sa father side at naging general din. I didn't underestimate your profession, Enrico. Without you, I will not have a safe environment. Tungkol naman sa nakarelasyon kong lalaki, parte lang sila ng karanasan ko as a woman. Pero kahit exposed ako sa tukso, hindi naman ako basta nagpapabaya sa sarili ko. Lately ko lang na-realize na ayaw ko palang mag-asawa na nasa showbiz industry. Although I also hate marrying men in uniform like you. I still pursue our marriage because I believe God can protect us. Pumihit paharap sa kanya si Enrico at diretso ang tingin sa kanyang mga mata. I got your point, Sam. Sa nature naman ng trabaho ko, hindi maiwasang mahusgahan kami ng iba. Marami kasing issue ng cheating na involve ang katulad namin. But for me,
It's not about our profession. Even a jobless man can cheat. I also had a sister and a mother who had a delicate heart. Kaya naiintindihan ko ang babae. Kung nature ko mag-cheat, dapat noon pa'y marami na ako nakarelasyon. Seryosong pahayag nito. Don't tell me single ka since birth. Manghang saad niya. Yes, I am. Pero may nagustuhan ka ng babae? Meron naman. Why didn't you pursue her? Dahil sa nature ng trabaho ko. Nag-proceed din kasi siya sa medical school. Pero gusto mo pa rin ba siya? Hindi siya nito sinagot nang tumunog ang cellphone nito. Umupo ito at dinampot sa mesita ang cellphone. Umupo rin siya at hinilot ang makirot niyang sakong. Nakikinig lang siya sa sinasabi ni Enrico sa kausap. Nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang sakong. Masakit ba to? Tanong nito. Ibinaba na nito ang cellphone sa mesita. Medyo, nadapa kasi ako kanina at datapilok ang sakong ko. Anya. Ano tong pinapahid mo? Kinuha nito sa kanya ang massage cream. Cream yan na binigay ni Sir Jake kanina. Galing kay Jake? Oo. Minsan nagbibigay rin siya ng gamot para sa sugat. Bakit ikaw lang ang binibigyan niya? I never saw him care for other reservist trainees. Ako kasi ang pinakamahina sa batch namin. That's not a valid reason, Sam. Nilagyan nito ng cream ang palad at sinimulang hilutin ang kanyang sakong. Bawal bang magpakita ng care ang commander sa amin? Depende sa reason niya. Ang pinapakita niya ay isang pagkukonsinti sa mahinang tao. Soldiers must learn how to endure pain alone. You should boost your pain tolerance, physically and mentally. Kailangan mo matuto kung paano baliwalain ang emosyon na magbibigay sa iyo ng kahinaan. Sa training pa lang ay tinuturo na kung paano kayo magiging matatag at matapang na walang tulong ng iba. I noticed Jake lower his guard against his emotion. Once he continues showing weakness, I will find someone to replace him. Gilala siyang napatitig sa asawa. Bakit naman? Maayos naman magtrabaho si Sir Jake ka. Nagpapakita lang siya ng care pagkatapos ng task namin. Kahit nadapa ako, hindi siya tumulong. Kahit naman ang ibang officer ay nagpapakita ng care sa amin pagkatapos ng training. Malulungkot ka ba kung papalitan ko si Jake? Oo, kasi nasanay na kami sa kanya. Baka kasi ang ipapalit mo sa kanya ay malupit. Okay, hindi ko papalitan si Jake. Pero kailangan mo siyang iwasan. Ano? Paano ko siya iiwasan siya ang commander namin? I mean, every time he offers something to you, refuse it. Pilya siyang umiti at marahang hinagod ng kamay sa braso ang kanyang asawa. Maybe you're just jealous, honey. Tudyo niya. Jealousy is not in my vocabulary, Sam. Nako, maniniwala lang ako kung hindi ka gigil kay Sir Jake. Kaya mo kami pinalipat dito kasi hindi basta makakapasok dito si Sir Jake, no? I didn't mean that. Ang tigas din ng paninindigan mo, no? Na-curious lalo ako kung bakit ang lamig ng pagkatao mo. Do you have traumas, General? Trauma is usual to a soldier. Before I got my position as a 3-star general, I faced a lot of battles. I even killed people and was almost killed by my enemy. Pero bata pa lang ako, may mga traumatic experiences na ako. Katulad ng ano? Bago kami lumipat dito sa Baguio, nakatira kami sa Infanta Quezon, sa lugar ng nanay ko. Nang 14 years old ako, sinakop ng rebelde ang bayan namin. Naka-duty nun si Daddy sa Maynila. Pinasok ng rebelde ang bahay namin. Sinikap namin makatakas pero nahuli ng mga rebelde ang ate at nanay ko. Ako lang ang nakatago kasama ang tiyahin ko. Pero nasaksihan ko kung paano pinatay ng rebelde ang nanay ko. Pinagsamantalahan din nila ang ate ko bago pinatay. Tumatak sa isip ko ang pangyayari at naging dahilan para pangarapin ko maging sundalo at ubusin ang mga walang pusong rebelde. Wala akong ginawa kundi mag-aral. Hanggang sa nakuha ko ang mataas na posisyon sa military sa murang edad. Kapag nasa mataas kang posisyon, malakas ang impluwensya mo. I handled a lot of raid operations at marami kaming natugis na mga rebelde. Every successful mission gradually cured my traumas. Kwento nito na nagpawindang kay Samantha. Ramdam niya ang sakit sa tinig ni Enrico. Napansin niya ang manipis na luhang lumaya mula sa mga mata nito. Nilapitan niya ito at niyakap. It's okay to cry, honey. You're a human who live with emotions. Paminsan-minsan, kailangan din nating umiyak para lumuwag ang bigat na pasa natin sa dibdib. It's not showing weakness. Napapaluhan na ring bulong niya. Napanatag siya nang maramdaman ang pagtugon ni Enrico sa kanyang yakap. Ramdam din niya ang mainit nitong luhang pumatak sa kanyang balikat. Dad is right. Once I have a partner, my willingness to share my painful past would be natural. Salamat sa simpatsya, Sam.
You're welcome. Huwag kang mailang sa akin. I'm your wife at makikinig ako sa mga hinaing mo. I'll do my best to be your good partner. Humigpit pa ang yakap nito kaya napangiti siya. Sabado ng tanghali ay umuwi sa kanilang bahay si Samantha. Wala na sa kampo si Enrico kaya maaga siyang umalis. Kamusta anak? Bungad ng kanyang ina nang salubungin siya nito sa lobby. Nagmano siya rito. Okay lang po ako, ma'am. Medyo masakit lang ang katawan ko. Matamlay niyang turan. Dumaan dito kahapon si Enrico. Sabi niya ibabalik siya rito mamaya at susunduin ka niya. Susunduin? At saan naman kami pupunta? Lilipat ka na raw sa bahay niya. Malapad siyang ngumiti. That's a good news, ma'am. Mag-iimpake na ako ng gamit. Excited niyang wika. Patakbong pumanhik siya sa hagdanan. Sinundan siya ng kanyang ina sa kwarto. Tuluyan mo na nga akong iiwan, anak. May hinampong sabi nito. Hindi naman po ako lalayo. Narito lang naman sa Baguio City ang bahay ni Enrico. Malapit din ang store niyo ng mga pasalubong. Bibisitahin ko rin kayo. Anya habang nagtutupi ng mga damit sa kama. Pero okay na ba kayo ni Enrico? Medyo. Nagkukwento na siya sa akin. Ilang gabi rin kami magkasamang natulog sa barracks. Talaga? So magkakaapo na ba ako? Eksaheradong tanong ng ginang. Napangiwi siya. About your grandchild, medyo malabo pa. Pero huwag kayong mag-alala. Titiyakin ko na mabubuntis ako ngayong taon. Hay, dapat magkaanak ka na bago ka mag-30, anak. Tumatanda na rin ako at gusto ko pang masilayan ng paglaki ng mga apo ko. Matutupad ang hiling mo, my dear mother. Yumakap ang kanyang ina buhat sa kanyang likuran. Be a good wife, iha. Bulong nito. I will, mom. Nakangiting turan niya. Pagsapit ng hapon ay dumating nga si Enrico lula ng kotse nito. Tamang-tama nakapagluto na ng hapunan si Samantha. Welcome home, honey. Masiglang bati niya sa asawa. Sinalubong niya ito sa lobby at ginawaran ng mabilisang halik sa mga labi. Tulalang tumitig pa ito sa kanyang muka. Oh, are you ready? Tanong nito. Oo naman, naipake ko na mga gamit ko. Pero bago tayo umalis, mag-dinner muna tayo. Ako nagluto ng ulam. 6:00 na, baka pwede na tayong kumain. Anito. Sige, wala pa si mommy, nasa store niya, kaya mauna na tayong kumain. Nakapagpaalam na rin ako sa kanya. Let's go to the dining. Sumunod naman to sa kanya sa hapag. Tinulungan niya ang kawaksi na maghain ng pagkain sa lamesa. Hindi ka na ba babalik sa kampo? Tanong niya sa asawa nang kumakain na sila. After 2 weeks na ako babalik dahil sa Maynila ako simula sa Lunes. So, hindi tayo magkikita ng 2 weeks? Yes, ganun na nga. Okay, makakapag-focus ako sa training kasi walang nagbabantay sa akin. Matiim tong tumitig sa kanya. I assigned someone to monitor you, Sam. Ano? Bakit? Napamulagat pa siya. Gusto ko matiyak na safe ka. Safe? Tumawa siya ng pagak. O baka naman takot ka lang maagawan ng asawa. I trust you, but not those men who like you. Aba, ang territorial mo na ha. In love ka na ba sa akin, honey? Don't be confident, Sam. Like I said, I'm just protecting our marriage. Gasgas na yung rason mo. Ayaw mo pa kasing aminin na nagsiselos ka. Hindi na umimik ang kanyang asawa. Pagkatapos ng hapunan ay kaagad din silang umalis. Dumaan pa sila sa store ng kanyang ina at nagpaalam. Pinabaunan pa sila nito ng mga snacks. Hindi ka ba nakatira sa family house niyo, honey? Tanong ni Samantha nang lula na sila ng kotse at patungo na sa subdivision kung saan nakatira si Enrico. No, I gained first lieutenant rank after graduation in military academy. Kaya may nakuha akong allowance at house and lot offer. Yun ang tinitirhan ko ngayon. Anito habang nagmamaneho. Wow, meaning you're an achiever. Obvious namang matalino ka. Sabi ng daddy mo, isa ka sa mahusay sa raid operation planning. Kaya mabilis ka na-promote bilang 3-star general. You're like my dad. Actually, your father is my idol. Talaga? Mabuti hindi nagselos ang dad mo. Amused niyang sabi. No, mas magaling naman talaga ang daddy mo eh. Your father is a former 5-star general, while dad is a major general. Bakit pala sila napasugod sa gera noon? Bumisita lang sila noon sa ilang probinsya at hindi inaasahang matatrap sila sa kota ng mga rebelde. Late na kasing dumating ang backup nila dahil remote ang area. I see. Ang totoo, bata pa lang ako gusto ko na talagang pumasok sa pagsusundalo pero ayaw ni mommy. Ngayon ay pumayag na siya.
And thanks for your support too, Enrico. Who told you I'm supporting you? Tumikwas ang isang kilay niya at natitigan ng mahayap ang asawa. Akala ko ba sinusuportahan mo ako sa pagsusundalo ko? Namaywang pa siya. Wala akong choice dahil nakapasok ka na. Pero kung nagpaalam ka muna sa akin, asahan mo mag-aaway tayo. Natawa siya. Kung talagang ayaw mo akong magsundalo, pwede ka namang gumawa ng paraan para matanggal ako sa reservist training. That's inappropriate. You're qualified and based on your record as a registered nurse, no one can refuse you to be part of our commission officer. Malakas din ang stamina mo sa training kahit palagi kang nahuhuli. Malapad siyang umiti at kinilig sa compliment ni Enrico. I didn't expect you to monitor my progress. Thank you, honey. Anya at yumapos sa braso ng kanyang asawa. Umupo ka ng maayos. Sita nito. Lumayo naman siya dito. Sungit. Pagdating sa bahay ni Enrico ay naglinis pa si Samantha para kasing ilang dekada nang hindi natirhan ng bahay nito. Parang bahay na nanggagamba tong bahay mo, maraming agyo. Anya habang nagtatanggal ng puting tela sa couch. 3 weeks na akong hindi nakakauwi rito. Kapag nasa Maynila kasi ako, sa headquarters na ako naglalagay. Minsan sa condo unit na nabili ko sa Taguig. Anito, tumulong din ito sa paglilinis. Paano pala kung pareho na tayo nagtatrabaho? Baka once in a blue moon na tayo makauwi dito. Baka din bihira na tayo magkita. Isasama kita sa duty ko. Hinarap niya ang asawa. Pwede ba yun? Depende kung papayag ka. Siyempre payag ako, no? Paano ka mabubuntis kung magkalayo tayo? Next month ay dito na ako sa Baguio maglalagi. We will have a chance to work in the same headquarters. Gusto ko yan. Pagkatapos maglinis sa lobby at kusina ay lumipat na sila sa kwarto na nasa second floor. Pinalitan lang niya ng sapin ang foam ng kama at ang mga unan. Maliligo muna ako. Paalam ni Enrico. Pumasok na ito ng banyo. Inapura naman ni Samantha na maayos ang kama sa kagustuhang masabayan sa pagligo ang asawa. Ngunit kung kailan papasok na siya ng banyo ay nakalak naman ang pinto. Enrico, buksan mo naman ang pinto. Sigaw niya habang kinakalampag ang pinto. Hindi ka ba makapaghintay? Ligo-ligo na ako eh. Nangangati ang katawan ko dahil sa alikabok. Nilakasan pa niya ang pagkalampag sa pinto. Maya-maya ay binuksan din ni Enrico ang pinto pero matalim ang titig sa kanya. Ang kulit mo, Sam. Sinuyod niya ito ng tingin. Binalot lang nito ng tuwalya ang ibabang katawan. Napalunok siya nang matitigan ang matipuno nitong dibdib. 5 feet at 7 inches ang taas niya, kaya konti lang ang agwat ng taas nila ni Enrico. 6 feet naman to. Bakit kasi naglalak ka ng pinto? Para namang ibang tao ako ah. Anya pagkuwan. Tuluyan na siyang pumasok sa banyo at kaagad na naghubad. Bumalik naman sa shower room si Enrico at itinuloy ang paliligo. Sinundan ito ni Samantha at tinulungan itong magkuskus ng may sabong kamay ang likod. I love your broad shoulders, honey. Ang titigas ng muscles mo. Anya. Walang reklamo ang kanyang asawa, kaya lumipat siya sa harapan nito at sinabon ang dibdib nito. Maligo ka na, Sam. Don't mind me. Anito, diretso ang tingin sa kanyang muka. Mamaya na, nag-e-enjoy pa ako sa pagsabon sa katawan mo. Nang ibaba niya ang isang kamay sa puso nito ay maagap nito yung hinuli. Humagikik siya. Bakit? Hindi ko ba pwedeng hawakan yung sandata mo? That's mine, honey. Pili ang wika niya. Silly. Sabi nito at tumalikod. Muli nitong binuksan ng shower. Sinabon na lamang niya ang sariling katawan. Can't you see me as your wife, Enrico? Seryosong tanong niya. Just give me more time to be ready, Sam. Ready for what? To be a good husband. Muli siyang bumaling sa harapan nito. Enrico, being a good husband is not just about performance. For me, seeing you care and love me equally is enough. But of course, we need to work together to be compatible. An intimate relationship is also the key to develop our feelings and naudlot ng pagsasalita niya nang bigla siyang hapitin ng kamay ni Enrico sa batok. Nagulat siya nang siilin siya nito ng mapangahas na halik sa mga labi. I know, at hindi mo ko kailangang pangaralan, Samantha. Bulong nito sa pagitan ng halik. Magsasalita pa sana siya ngunit muli siya nitong hinalikan. Mas malalim kaya natukso na rin siyang tumugon at naging mitya yon upang angkinin nila ang isa't isa. Tinanghali ng gising si Samantha kinabukasan. Nakaluto na ng lunch nila si Enrico. Bakit hindi mo ako ginising, honey? Tanong niya habang yakap sa likuran ng asawang abala sa paghahain ng pagkain sa lamesa.
Late na tayo nakatulog at nangulit ka pa ng madaling araw. Anito. Humagikik siya at lumayo sa asawa. Natuwa lang ako kasi para kang robot na sunod-sunuran sa gusto ko. Pero salamat kasi tinupad mo ang gusto kong honeymoon. Pinagilan na siya nito ng Celia. Siguradong gutom ka na. Kain na. Ihahatid pa kita mamayang hapon sa training camp. Sabi nito. Umupo na lamang siya. Bakit mo pa ako ihahatid? May kotse naman ako. Kukunin ko na lang sa bahay. May kukunin din ako sa kampo. Sige na nga. Kumain na lamang siya. Pagsapit ng hapon ay bumalik na sa kampo si Samantha kasama si Enrico. Nang makahinto sa malawak na parking lot ang kotse ay nauna siyang bumaba. Thank you, honey. Wala bang goodbye kiss? Pili ang sabi niya. Kanina ka pa halik ng halik sa akin, Samantha. Masungit nitong turan. Sungit? Bye na nga. Padabog niyang isinara ang pinto ng kotse at umalis. Mabigat ang kanyang bag kaya huminto siya sa waiting shed. Pumiksi siya nang may kamay na sumampas sa kanyang balikat. Welcome back, Samantha. Bati ni Jake. Humarap siya rito at sumaludo. Good evening, sir. Anya. Hinawakan pa nito ang kamay niya at ibinaba. Huwag ka masyadong formal. We're not in the training session. Pero hindi niya na ituloy ang sasabihin nang mamataan niya si Enrico na bumaba na ng kotse. Jake! Tawag nito sa commander. Napapiksi ang binata at nilingon ng general. See you tomorrow, Sam. Paalam nito. Sinalubong na nito si Enrico at sumaludo. Samantalang mariin pa rin ang pagdaiti ng bagang ni Enrico kahit lumayo na si Jake sa kanyang asawa. Bumalik po ata kayo, sir. Ani Jake nang makalapit sa kanya. Sinipat pa niya si Samantha na paalis na. May kukunin lang ako sa opisina. Anya paggawan. Oo nga pala. Napansin ko na iwan yung papeles doon. Naisip ko nga ipahatid yun sa inyo. Mabuti bumalik kayo. Sabay na silang naglakad sa pasilyo kung saan naglalakad si Samantha. I noticed your closeness to Samantha Salazar, Jake. Are you two having an affair? Usig niya sa lalaki. Gulat pang napatingin sa kanya ang binata. Mas bata ito ng 5 taon sa kanya. No sir. Tinututukan ko lang ang mahihinang trainee para maboost ang confidence nila. Masyado nang obvious, Jake. I know you're attracted to Miss Salazar. Ngumiti ang binata. I can't deny that, sir. Sino bang lalaking hindi maaakit kay Samantha? She's the epitome of real beauty. Matalino rin siya at mabait. So, inaamin mo na gusto mo talaga si Miss Salazar? Opo, hindi naman po bawal na magkagusto sa trainee as long as sikreto. Nairita na siya at hindi napigil ang pag-ikting ng panga. Aren't you aware that Samantha is already married? Napahinto pa si Jake at gilalas na tumitig sa kanya. Huminto rin siya. Hindi ko pa na-check ang 201 files ng reservist. Paano niyo nasabing kasal na si Samantha, sir? Samantha is the daughter of late General Arthur Garcia. Now she's using her husband's surname. Ang ibig niyo po bang sabihin ay kilala niyo talaga si Samantha? Yes. Nag-deny lang ako noon na kilala ko siya to avoid conflict to her training. The truth is, I'm her husband. Bunyag niya. Natigalgal si Jake at halata ang pamumutla sa muka. Sorry sir, I'm not aware. Balis ang sabi nito pagkuwan. It's okay. Wala akong gagawin sa'yo unless you cross the line. Stop showing special care for my wife. I can take care of her. Anya saka tumalikod. Yes sir. Nagpatuloy na siya sa paglalakad. 2 linggo ang lumipas. Nag-level up na ang basic training niya na Samantha at hindi sila maaaring umuwi hanggat hindi natatapos ang 45 days. Bawal na pala tayong umuwi. After 45 days, may compulsory training pa. Kaya mo pa ba, Sam? Ani Rika. Naghahapunan na sila. Nakatitig siya sa kanyang baso at walang ibang iniisip kundi si Enrico. Sobrang namiss na niya to. Sam! Pukaw ni Rika sa kanya. Napakislot pa siya. Bakit? Anya. Kinakausap kita. Ang layo naman ng tingin mo. Namimiss mo ang asawa mo, no? Napangiti siya. Alam na nito at ng ibang kasama nila na si Enrico ang kanyang asawa. Si Jake mismo ang nag-anunsyo tungkol sa identity ng asawa niya, kaya tumigil ang mga gustong mandigaw sa kanya. Oo, sabi kasi niya noon after 2 weeks, babalik siya rito. Baka bukas narito na siya kasi may darating daw na bagong medical staff at sasalubungin sila ng opisyales. Sana nga'y dumating na siya. Nako, lovesick na yan. Napangiti siya. Hindi niya may kakailang umiibig na nga siya kay Enrico.
Kinabukasan ng tanghali ay nanood ng welcome ceremony para sa bagong medical staff si Samantha. Naroon na kasi si Enrico. Pagkatapos ng seremonya ay natukso siyang lapitan ng kanyang asawa. Ngunit naunang lumapit dito ang babaeng doktor. Kasama to sa bagong medical staff. "Kamusta ka na, General?" Dinig niyang tanong ng doktora kay Enrico. Napahinto si Samantha. May isang lipa ang layo sa kanyang asawa. "I'm good. Ikaw, kumusta na? Ginulat mo ako sa pagpapalipat mo rito." Ani Enrico, baka sa mukha ang saya. "Heto, excited kasi nakita ulit. Masaya ako sa bagong ranggo mo. You deserve it." Ngumiti lang ang lalaki. Tumalikod naman si Samantha nang tila may pumiga sa kanyang puso. Halata kasing kilala ni Enrico ang bagong doktora. "Sam, narito ka lang pala." Ani Rica, patakbong lumapit sa kanya. Sinalubong na niya ito at niyayang mag-lunch. "Pwede na ba tayong kumain? Gutom na ako eh." Anya. "Kaya nga kita hinahanap kasi kakain na." Dumiretso na sila sa food center at pumila sa counter. Nang makakuha ng pagkain at makaupo ay kaagad niyang nilantakan ng pagkain. "Magdahan-dahan ka naman, Sam, baka mabulunan ka." Sita ni Rica. Hindi niya ito pinansin, lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib nang mamataan si Enrico na pumasok kasama ang magandang doktora. Magkasama sa iisang lamesa ang mga ito. "Busog na ako, Rica." Anya at napatayo. "Ha? Hindi pa ubos ang food mo oh." "Masakit na ang tiyan ko. Maiwan na kita." Nagmamadali siyang umalis at dumaan sa harapan nila Enrico. Napansin siya nito at nasundan ng tingin. Patungo na sana siya sa barracks nang masalubong niya si Jake. "Kumain ka na ba, Miss Salazar?" Tanong nito. "Yes sir, magpapahinga na po ako." Tura niya. "May pinadala pala akong bagong uniform sa bawat barracks nyo. Pakicheck na lang kung kasya ang damit sa'yo." "Sige po, salamat." Aalis na sana siya nang makaapak siya ng basang sahig at kamuntik ng madulas. Mabuti at maagap si Jake sa paghagip ng braso sa kanyang baywang. Napakapit siya sa balikat nito. "Be careful, Miss Salazar. Magtatawag ako ng cleaner para maglampaso sa basang sahig." "Salamat." Tumayo na siya ng maayos, ngunit hindi inalis ang kamay sa balikat ng commander nang masipat niya si Enrico na parating. Napansin na ito ni Jake kaya nauna itong umiwas sa kanya. "Sige na, magpahinga ka na." Sabi nito paggawan. Sumaludo pa siya sa commander bago umalis. Nang mapansing palapit na sa kanya si Enrico, ay nagbandali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Kaagad siyang naglock ng pinto. "Sam, open the door." Ani Enrico, kinatok ang pinto. "Magpapahinga na ako." Pasigaw niyang sabi. "Papasukin mo ako, please." "Bawal ka na pumasok dito." Lumayo na siya sa pinto. Tumahimik naman sa labas kaya pumasok siya ng banyo at naghilamos. Ngunit paglabas niya ay napatili siya nang mamataan si Enrico na nakaupo na sa gilid ng kama. Paano ka nakapasok?" Balis ang tanong niya. Inangat nito ang hawak na susi. "I have a key. Kinuha ko to sa caretaker simula nung nailipat ka rito. Anytime, pwede ako matulog dito at walang bawal-bawal sa akin." "Teka, sabi ni Sir Jake bawal ang bisita sa barracks namin." "Yes, but I'm an exception. Sino bang masusunod? Ang commander mo o ang asawa mo?" Tumayo na ito. "You're not my training commander, so bakit kita susundin?" Namukol ang panga nito sa gigil at bigla siyang sinugon. Marahang itinulak sa pader kaya napasandal siya. "Anong pinagagagawa mo habang wala ako ha? Nawala lang ako ng 2 linggo, nakalimutan na ata ni Jake na asawa kita." May gigil nitong saad habang nakalapat ang palad nito sa kanang balikat niya. Humagigik siya. "Stop acting possessive, Enrico. Kanina'y kamuntik ako madulas kaya inalalayan ako ni Sir Jake. Masama ba yon?" "In my eyes, masama yun. Nakalimutan mo na ba na may tao akong nakamanman sa kilos mo? Close ka rin sa commanders at ibang officials." "Nagmamalasakit lang sila sa akin. You're just paranoid. Tigilan mong pag-arte dahil hindi bagay sa'yo. Akala mo ba hindi ko pansin ang closeness mo sa bagong doktora? I haven't seen you happy while talking to other female officials. Sino bang doktora na yon at parang sabi kayo sa isa't isa?" Napabuntong hininga si Enrico at dumistansya rin sa kanya. "She's just an old friend." "Old friend? Or maybe she's your first love. Naalala ko, nabanggit mo dati na may nagustuhan kang babae, pero dahil sa nature ng trabaho, hindi kayo nabigyan ng chance na magkasama." Hindi siya nito pinansin. Sa halip ay binuksan nito ang kanyang closet.
Bakit paiksi ng paiksi ang pants na ginagamit niyo ngayon? Sabi nito pagkuwan. Mas komportable kasing isuot ang mas maiksing pants lalo sa jogging. Ano naman ang problema? Nothing. Ililipat ko rito ang ibang gamit ko mamaya. Dito ako matutulog. Lumapit na ito sa pintuan. Ano? Pinatanggal ko ng isang kama kasi kailangan sa ibang barracks. Nagkasya nga tayo sa couch eh. Sa kama mo pa kaya hindi? Uminit ang kanyang mukha nang maalala na minsan silang nakatulog noon sa couch sa bahay nito matapos magtalik. Wait, nagiging pilyo ka na rin ata, honey. Do you miss me already? Nakangiting saad nito. Nilingon siya ni Enrico at sinuyod ang tingin. I missed you, but we can't make love until you finish the training. Ano? Pinagkakaitan mo ba ako ng kaligayahan? Ang tagal mong nawala tapos walang lovemaking? Sa tingin mo ba matutuloy pa ang training mo sakaling mabuntis ka? Nagtitake naman ako ng pills. Tumalim na ang titig nito sa kanya. Stop taking pills, Sam. I'm not going to touch you until your graduation. Then don't sleep here. Matutokso at matutokso tayo eh. Sa couch ako matutulog. Magpahinga ka na. Babalik ako mamaya. Anito at tuluyang lumisan. 3 gabi lang natulog si Enrico sa kwarto ni Samantha at muli itong umalis dahil may duty sa ibang headquarters. 1 linggo bago ito nakabalik. Pagkatapos ng maghapon training ay nagtungo siya sa opisina ni Enrico. Paalis na ito ng datnan niya. Uuwi ka ba, honey? Anya. Oo, pupunta kami ni Daddy sa Infanta bukas. Baka next week na ako makabalik. Anito. Ano ba yan? Dito na nga lang tayo nagkikita, paalis-alis ka pa. 2 linggo na lang graduation na namin. Ikaw ang dadalo kasi may sakit si Mommy. Hindi naman ako mawawala sa graduation nyo dahil kailangan ako sa opening ceremony. Yumapo siya rito at inunahan ito ng halik sa mga labi. Pahirap na ang training namin. Kinakabahan ako para bukas kasi may period ako. Anya pagkatapos ng halik. Kung hindi mo kaya, pwede kang mag-excuse. Magpaalam ka kay Jake at pwede namang humabol ka na lang. Sige, pero ihatid mo muna ako sa barracks ha? Hirit niya. Tumango lang ito. Saktong paglabas nila ng opisina ay dumating si Dr. Faith, ang old friend ko noon ni Enrico. Hi Enrico, mabuti na abutan kita. May sasabihin akong importante. Sabi ng doktora. Sinipat muna siya ni Enrico. Mauna ka na, Sam. Anito pagkuwan. Tumango naman siya at iniwan ng 2. 1 oras na ang nakalipas nang makarating si Samantha sa kanyang barracks, pero wala pa si Enrico. Nakaligo na rin siya. Maya-maya ay dumating ang kanyang asawa. May dalang maliit na kahon na itim. Saan ka pa sumabit ha? Padaskol niyang tanong habang nakaupo sa kama. Humingi ako ng sanitary pad sa klinik. Anito. Inilapag nito sa kama ang dalang kahon at binuksan. Napawi ang kanyang hinampo nang makita ang 2 pakete ng sanitary pad. Bakit kumuha ka pa nito? May natira pa naman akong napkin dito. Anya. Dumaan ako rito kanina at pansin kong 2 na lang ang sanitary pad mo. Kaya kumuha ako ng marami. Dahil sa tuwa ay nayakap niya ang asawa. Alam talaga nito kung paano siya paamuin. Thank you, honey. Anya. Aalis na ako. Huwag kang mag-training bukas kung hindi mo kaya, okay? Yes, sir. Sumaludo pa siya dito. Nagulat siya nang ibaba nito ang kanyang kamay at ginawaran siya ng mabilis na halik sa mga labi. 1 linggo pa ang lumipas. Kahit masama ang pakiramdam ay tumuloy pa rin si Samantha sa training sa ilalim ng ulan. Nang paakyat na siya sa bakal na hagdan, ay bigla siyang nadulas at gumulong pababa. Miss Salazar! Sigaw ni Jake na nakamasid sa kanila. Hindi siya nakabangon dahil sa matinding kirot sa kanyang binti. Nilapitan na siya ni Jake at binuhat. Isinugod siya nito sa klinik. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Dr. Faith na siyang naka-duty na doktor. Nahulog siya sa hagdan. Pakiasikaso siya, Dok. Sige, ako nang bahala. Nakahiga na sa stretcher si Samantha at iniinda pa rin ang kirot sa binti. Basa ka pa. Magbihis ka kaya muna, Miss Salazar. Ani Doc Faith. Mamaya na po. Pakilinis na lang ang sugat ko sa paa. Mamaya na ako babalik para sa pilay ko. Sige. Inasikaso naman ito ang kanyang sugat. Balita ko, asawa ka ni Enrico. Pagkuwan ay sabi nito. Opo, balita ko rin ay kaibigan mo ang asawa ko. Tipid ng umiti ang doktora. Ang totoo ay kababata ko si Enrico sa Infanta. Kaso lumipat sila rito nung natapos kami ng high school. Nakita ulit kami sa Maynila nung sundalo na siya at ako naman ay nag-aaral ng medisina. Ikaw ba yung first love ni Enrico?
Usisa niya. Nakangiting sinipat siya ng doktora. Sinabi ba niya na ako ang first love niya? Hindi naman eksaktong ganun pero nabanggit niya na may nagugustuhan siyang babae noon. I'm happy to hear that. Matagal nang ligaw sa akin si Enrico pero hindi ko sinagot kasi ayaw ko madistract sa pag-aaral. Ang totoo, nasaktan ako nang malamang nagpakasal na si Enrico. Nabanggit niya noon sa akin na naka-arrange na siya sa anak ng kaibigan ng daddy niya. Pero alam ko na mahal pa rin niya ako at napilitan lang siya magpakasal dahil sa utang na loob. Uminit ang bumbunan ni Samantha sa narinig. Hindi napilitan si Enrico na pakasalan ako. Giit niya. Please don't deny it, Samantha. I know Enrico. Alam ko na hindi niya basta maitatapon ang nakaraan namin. Ako ang lumayo sa kanya kasi gusto kong taparin muna ang pangarap kong maging doktor. Enrico promised to wait for me, kaya pumasok ako sa pagsusundalo upang makasama siya at para maalagaan ko siya. Pinigil niya ang kamay ng doktora na sana'y bebendahan ng kanyang sugat. That's enough. I can't take care of myself. Pahingi na lang ng first aid kit. Anya, bumaba siya ng stretcher. Alam mo bang gamutin ang sugat mo? Nagdududang tanong nito. I'm a nurse. Of course I can. Kaya ko ring alagaan ang asawa ko. Salamat na lang, doktora. Anya, iika-ika siyang lumabas matapos makuha ang first aid kit. Sa huling linggo ng training ay ibinuhos ni Samantha ang kanyang lakas upang makapasa. Hindi naman siya nabigo. Miyerkules ng tanghali ay nagtungo siya sa opisina ni Enrico. Naabutan niya itong kumakain. Honey, pasado na ako. Eksaheradong batid niya at dagling yumakap sa asawa. Congrats, sabi lang nito. Ano, pwede bang ikaw na lang ang dumalo sa graduation ko? Hindi talaga pwede si mommy eh. I'm not sure. May pending akong trabaho at dadalo lang ako sa graduation as a speaker. Sige na, sikapin mo makadalo bilang family member ko. Let's see. Basta hihintayin kita. Sige na, magpahinga ka na. Okay, bye. Humalik pa siya sa pisngi nito bago lumisan. Sabado pa lang ng tanghali ay nasa covered court na si Samantha kasama si Rika. Nakasuot na sila ng uniforme para sa graduation ceremony. Si General bang kasama mo mamaya, Samantha? Tanong ni Rika. Nakaupo na sila sa silya na para sa parents. Oo, hindi kasi pwede si mommy. Pero hindi ko pa nakikita si General. Umalis siya kahapon, di ba? Oo, pero hihintayin ko pa rin siya. Maya-maya ay dumating na ang ibang opisyales at mga magulang ng reservist. Tumayo na sila at pumila ayon sa instruction ng commander. May formation pa silang ginawa upang salubungin si Enrico. Sabay-sabay silang sumaludo rito. Maikli lang naman ang talumpati nito at kaagad na umalis. Nagpatuloy naman ang seremonya. Bakit umalis na si General, Sam? Tanong ni Rika. Baka magbibihis siya. Anya kahit kabado na. Awarding na, baka hindi siya umabot. Lalo lamang siyang nilamon ng kaba. Malapit nang tawagin ang kanyang pangalan pero wala pa si Enrico. Samantalang bumalik sa kwarto ni Samantha si Enrico upang magbihis. Gusto kasi niyang naka-formal suit siya. Nagsuot siya ng black suit. Paglabas niya ay naroon si Faith. Enrico, can we talk? Anito. Not now, Faith. Kailangan ako ng asawa ko. Sabi niya. Iniwasan niya ang babae ngunit bigla siya nitong niyakap buhat sa likuran. Please, nasasaktan ako sa tuluyang pag-iwas mo sa akin. Tiniis ko ang hirap sa training para lang makapasok sa military at mapalapit sa'yo. Humihikbing wika nito. Pilit niyang inalis ang nakayapos nitong mga braso sa kanyang baywang at maayos itong hinarap. Faith, I appreciate your effort. Pero sinabi ko na noon pa na hindi porke hinintay kita, wala na yung katapusan. I set you free to fulfill your ambition. At bago tayo naghiwalay, sinabi ko na sa'yo na ikakasal na ako. Pero sinabi mo na hindi ka sigurado sa kasal at hihintayin mo ko. Yes, but I never told you that I still love you. Simula nung pinili mo ang medisina, tinanggap ko na yun ang mas mahalaga sa'yo. I already moved on, Faith. What about Samantha? I know you didn't love her. Hindi ko pa siya mahal nung kinasal kami. Pero habang tumatagal na magkasama kami, hindi ko namalayan ang pagbabago. I just fall in love with her. Hindi ako naniniwala. That's not important now, Faith. My priority is only my wife, and I can't afford to hurt your feelings. I'm sorry. Aalis na sana siya ngunit muli siyang niyakap ni Faith. Mas mahigpit. Humagulgol ito sa kanyang dibdib. I can't accept this, Enrico. Narito na ako eh.
Why can't you be mine? Because I don't love you anymore, Faith. But we can still be friends. No! Lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Pilit niya itong itinulak, ngunit bago ito makalayo sa kanya ay namataanan niya si Samantha na palapit sana sa kanila. Sam! Pigil niya rito nang bigla itong tumakbo pabalik. Iniwanan niya si Faith at hinabol ang kanyang asawa. Naabutan niya ito sa parking lot pero sinalubong siya ng malakas na sampal sa pisngi. You don't need to explain, Enrico. I knew it. Tapos na ang seremonya. Ano pang gagawin mo? Inuna mo pa ang ibang babae kaysa asawa mo. Lumuluhang palatak nito. Sam, mali ang iniisip mo sa amin ni Faith. I don't care anymore. I hate you, Enrico. Sinuntok siya nito sa dibdib bago tumakbo palayo. Ilang sandali siyang tulala bago napagpasyahang habulin ulit ang asawa. Ngunit nakasakay na ito sa van kasama ang batchmate nito. Saan sila pupunta? Tanong niya sa naiwang reservist. Pupunta raw sila sa pavilion para sa celebration, sir. Tura ng lalaki. Bumalik siya sa parking lot ngunit hindi siya kaagad nakaalis dahil pinigil siya ng isang opisyal at may pinakitang papeles. Madilim na nang makaalis siya. Pagdating sa pavilion ay maraming tao dahil naroon ang kaanak ng mga reservist. Nasaan si Samantha? Tanong niya sa nasalubong na lalaking reservist. Nasa loob, sir. Tura nito, halatang lasing na to. Tumuloy na siya sa malawak na hardin na siyang venue ng party. Namataan niya si Samantha na sumasayaw sa ibabaw ng lamesa. Lasing na. Tuwang-tuwa pa ang mga lalaking nanonood. Sir, bakit kayo narito? Manghang tanong pa ni Jake. Sa inis niya nasuntok niya ito sa pisngi. How dare you ask me that? I allowed you to celebrate with the reservist, but not like this. Gigil niyang singhal. Sorry sir, umalis kasi ako kanina at may binili sa labas. Pagbalik ko, lasing na ang iba. Pinagbawalan ko silang uminom ng alak pero sabi ng iba, si Samantha nagpabili ng alak at... Hindi niya pinatapos ang paliwanag nito at nilapitan ang sumasayaw niyang asawa. Niyapos niya ito sa mga hita at isinampa sa kanyang balikat. Hoy, sino ka? Ibaba mo ako! Protesta nito habang sinusuntok siya sa likod. Uuwi na tayo. Wala ka na sa wisyo. Anya. Ibaba mo ako. Isusumbong kita sa asawa kong general. Silly. I'm your husband. Nang makalabas ng pavilion, ay dagli niyang isinakay sa kotse ang kanyang asawa. Nagwawala ito sa backseat pero hindi niya pinansin. Nagmaneho na siya pauwi sa barracks. Inutusan ka ba ni Enrico para pauwiin ako, ha? Nasaan ang walang yang yon? Palatak nito habang pinagsusuntok ang likod ng kanyang upuan. Hindi siya umimik. Nang makarating sila sa parking lot ng barracks, ay muli niyang binuhat si Samantha at dinala sa kwarto nito. Dumiretso sila sa banyo at pinaliguan niya ito sa shower. Napatili ito. Bakit mo ako binasa? Paasik nitong tanong. You're drunk. Hindi mo ako makilala. Bakit? Sino ka ba? Namumungay ang mga mata, tinitigan siya nito sa muka. Ako ang asawa mo. Asawa? Tumawa to ng pagak. Oo nga pala. May asawa pala ako pero in love pa rin sa ibang babae ang gago. Naging emosyonal na to. Sa halip na mainis ay natuwa siya dahil napatunayan niya na mahal na siya ni Samantha. Tumahimik ka na. Anya, hinubaran niya si Samantha ng damit. Nagpupumiglas ito kaya ginapos niya at siniil ng halik sa mga labi. Ang bilis nitong tumugon kaya nauwi sila sa maalab na pagdiniig. Nagising si Samantha kinabukasan na masakit ang buong katawan. Hindi siya makakilos dahil kulong siya ng yakap ni Enrico. Anong nangyari? Namamaos niyang tanong. Nagising na rin ang kanyang asawa at tinitigan siya sa mga mata. Nagwala ka kagabi. Anito, itinulak niya ito sa dibdib nang maalala ang mga nangyari. Bakit narito ka, ha? Anya nang makaupo. Dito ako natulog. Kailangan nating mag-usap na maayos, Sam. Umupo na rin to. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Hindi ka bumalik sa graduation kahapon. Inuna mo pa ang ibang babae. Makinig ka muna. Nag-usap lang kami ni Faith. She became emotional kaya naging agresibo. Pero inamin ko sa kanya na wala na akong feeling sa kanya. Sinabi ko rin na mahal kita, kaya wala na akong dahilan para ituloy ang paghihintay sa kanya. Mahal mo ako? Tumawa siya na may sarkasmo. I know you doubted my feelings towards you, Sam. But believe me, I love you. Seryosong pahayag nito. Nagseryoso rin siya at nahalinhan ng galak ang kanyang hinampo.
Umasa talaga ako na mahal mo na ako, Enrico. Pero minsan ay nagdududa ako lalo na nang dumating si Faith. Bago dumating si Faith, mahal na kita. Kaya wala na yung pananabik ko nang makita siya ulit. Natuwa lang ako kasi successful doctor na siya. Matiim niyang tinitigan sa mga mata si Enrico. Naniniwala na ako na mahal mo ako, pero bigyan mo ako ng assurance na akin ka lang at hindi ka madidistract ng ibang babae. Hamon niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at pinakatitigan siya sa mga mata. Sam, I already assured you that I'm only yours. Pero para mas maniwala ka, magpakasal tayo ulit. This time I will marry you because I love you. Will you marry me again, honey? Masuyong saad nito. Unti-unti ay naglaho ng tuluyan ang panibugho niya at napangiti siya. Tumango siya bilang pagtanggap sa proposal ng kanyang asawa. Yes, willing akong pakasalan ka ulit, honey. Sabik niyang turan at biglang yumakap sa asawa. Thank you, Sam. I love you. I love you more, honey. Nang maayos ang hindi pagkakaintindihan ay nagpa siya ring umuwi ang mag-asawa. Pinalipas nila ang 1 buwan bago muling nagpakasal, bagay na ikinatuwa ng kanilang mga magulang. Tumuloy pa sa compulsory training si Samantha bago na lamang buntis siya. Tambay tuloy siya sa bahay pagkatapos ng training, bagay na mas gusto ni Enrico. Lumuwag din ang schedule nito kaya hands-on sa pag-aalaga sa kanya hanggang sa mga anak siya. Sa wakas, natagpuan ni Samantha hindi lang ang pagmamahal ng isang lalaking dati tila estatwang walang puso, kundi pati ang tunay na halaga ng sarili niya. Isang babaeng hindi sumusuko, may prinsipyo at kayang ipaglaban ng pagmamahal na totoo. Kay Enrico niya natutuhan na ang pag-ibig ay hindi lang puro tamis. Kailangan din itong tahakin ang mga landas ng tiwala, pagpapakumbaba at katapatan. At kay Samantha, natutunan naman ni Enrico na hindi sapat ang pananahimik at distansya sa relasyon. Kailangan din itong alagaan, pakinggan at panindigan. Sa muling pagbibigay ng I do, hindi na lang utos ng huling habilin ang kanilang pagsasama. Isa na itong pangakong pinili nilang dalawa. Malaya, buo at may kasamang puso. Dahil minsan, ang pag-ibig ay hindi basta dumarating sa unang tingin, kundi sa ikalawang pagkakataong pinili niyong muling magmahal. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.